beloved Boss Mike Cervera. Yo! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na mga kababayan. Naku! Para sa inyo to, parang napakagandang balita. Pero ako, sa totoo lang, nalulungkot ako. Nalulungkot ako. Eto na mga kababayan. Naku, Diyos ko po. Naku talaga. Pasok! Si dating Presidential Advisor for Political Affairs at Political Analyst Ronald Llamas na posibleng humina na ang kapit ng mga Duterte sa kanilang baluarto sa Davao. Kasunod. Ayan na mga kababayan, mamaya ikukonekta natin ito. Itong mga pag-aanalisa ng mga political analyst mga kababayan. Kung ano na nangyayari sa mga pampolitika nga dyan sa Davao. Dahil nga daw, di umano, ay talagang nagkakawatak-watak na sila. Oo, mamaya nga ibabalita natin, naglalaglagan na sila. Wala na! Wala na, as in wala na. Naloko na. Wala na, wala na ito. Sa mga naniniwala pa rin, kaya itong Duterte Group, opo, nako, Diyos ko, iilan na lang kayo dyang matitira. Oo, iilan na lang. Sige, tuloy natin. Ano na sabi? Na posibleng humina na ang kapit ng mga Duterte sa kanilang baluarto sa Davao. Kasunod na rin ito ng kawalan ng suporta ng mga Mindanao politikos sa panukala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sa panayam ng Ayan na nga kasi. Yun yung pinakamalaking problema. Oo. Yun na nga yung sinasabi natin na ngayon yung sinabi niya noon na ihihiwalay ang Mindanao, ngayon binabago na ng ibang mga kasama nila. Juliana Alegre, Happy Valentine's. Diba? Hinihiwalay yung Mindanao. Gusto nilang ihiwalay. Ngayon, mga boss, nabigla lang daw si Digong. Dala lang daw ng bugso ng damdamin, no? So ibig sabihin, Delta Queen boss, amo Panginoon, ito pa lang si Digong ay may pabugso-bugsong desisyon. Kung gano'n ang kanilang katwiran mga kababayan na dala lang daw ng bugso ng damdamin niya, kaya sila nasabi na hiwalay na ang Mindanao. Dahil nga dyan mga kababayan, nagalit ang taong bayan. Nagalit ang mas higit na taong bayan, di ba? Pagka naman, pumasok ang ICC, ako naniniwala ako at gusto ko rin mangyari, sana'y maging pabor kay dating Pangulong Duterte yung magiging resulta ng investigasyon ng ICC. Di ba? Pero kung magiging hindi pabor o hindi nila magugustuhan, sorry. Ganun lang yun, di ba? Di ba? Sinasabi nila, bugso lang ng damdamin ni dating Pangulong Duterte yan. Tapos dati, kayabang-yabang. Ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Gagawin na namin Mindanao Province of Republic of China. So, ibig sabihin, may katabi na tayo. Yung China, katabi na natin. Isang langoy mo lang, pwede mo nang langoyin, papunta sa China. Diba? Pero, eto na, balik na tayo sa topic, mga kababayan, ha? Sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe. Sa mga basher dyan, sa mga idol si dating Pangulong Duterte, huwag niyong kakalimutang mag-like. Diba? Sabi ni Lily Tonini, ninang ko yan, nakaka-addict pala yung fentanyl. Napaaway ako doon sa channel ni Boss. Sino yan? First, ako nakapanood doon, biglang nag-appear. Ay, talaga? Yan nyo na mga kababayan, basta tayo masaya. Pag yamado, kalmado. Ganon yun. Diba? Ito na, sige na. Pasok!
Politics Scoop kay Llamas, sinabi nitong hindi naging malaki ang crowd estimate sa naging pagtitipon sa Davao na kumukondena sa charter change. Ay! Nilangaw! Nilangaw! Naloko na. Mga boss, nilangaw! Dami mga nagpo-post ng mga kaibigan natin. Eto na ang gusto ninyo, yung dating maraming tao. Ayun, ngayon, gumawa sila ng langaw. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Lamang na lamang. Ande, para kay Kulaong pala yun. Pagyamado o kalmado. Gio Priest! Nandiyan dyan na. Ayon kay Senator Trillanes, sanay magsinungaling si Digong. Lagay natin, baka sabihin, ako lang may sabi. Sanay daw magsinungaling si Digong, kaya hayo, nahawa na si Ron, si Amy Akap. Aba, pasok! Dagdag pa nito, wala rin namang naging pagkilos sa ibang malalaking lungsod at lalawigan upang suportahan ang sinimulang protesta ng mga Duterte. Walang sumama. Sa makatuwid, walang nakisimpatya. Sa makatuwid, kawawa, nilangaw. Kawawa, nilangaw. Kakainis. Nakakainis ka. Sa totoo lang. Diba? Walang sumama, hindi na nasundan kasi nga. Diba? Kung baga sa paninda niya, hindi nabili. Aba, hindi na nabibili eh. Ibig sabihin, panis na siguro. Dili kaya, lumang-luma na. Sawa na ang mga tao. Diba? Sawang-sawa na ang mga tao. Ayaw na, nasuya na. Pambihirang buhay yan. Sabi dito ni Boss Mercy Pan. Na magiging nanay ko. Sir Mike, sino ka? Valentina mo. Ay, wala nga eh. Wala. Wala. Bigla tuloy ako nalungkot, Boss Mercy Pan. Diba? Sabi ni Blanca Magada, military mindset kasi it's to protect our country. Hindi pwede. Pasingitin ang kilos ng mga pro-China. Oo nga. Diba? Baka naman, lapitan nyo na si Pangulong Bongbong Marcos. Napakadali lang naman mag-sorry. Diba? Easy lang. Sasabihin mo lang, sorry. Sorry kasi inago mo yung lollipop ko. Diba? Nandito na rin si The Warrior. Shout out, boss. Shout out, ha? Yan. Eto na. Pasok. Hindi naman ganun kalaki yung rally sa Davao. Sabi nila 16,000. No? Sabi ng mga tao ko doon sa rally na pinanood at sumama para mag-observe, wala namang 8,000, no? Ayun nga, nilangaw. Sabi ng ating bisita dito, Stevenson, sa Lagoste, bayaran ka ba? Sabi sa akin, boss, ako po ang nagbabayad. Apo, ha? Baliktarin mo. Nagbabayad po ba kayo? Ganon ang tanong, ha? Ganon, ha? Hindi. Mali ka naman eh. Mali ka naman ng mga Yan ang problema kasi sa inyong mga may hina ang kukote. Yung low IQ ba? Ganon. Yung low IQ. Mga banat, ganyan, ha? Yung mga banat ng mga low IQ, ganyan. Yung mga bayaran ka ba? Walang dating. Ano mo doon? Packs mo. Walang kapakpak. Ha? Laliman mo, boss, ha? Laliman mo yung pambaba. Eto na. Dahil maliit lang yung lugar eh. No? Maliit lang yung lugar. Pwede mo sukatin. Ikalawa, wala naman naging pagkilos o mga mobilisasyon sa ibang bahagi ng Mindanao. Nagpamobilize sana sila sa Cagayan. No? Cagayan de Oro, sa Iligan, no? Sa Zamboanga, no? Sa General Santos, no? Sa Cotabato. Wala namang ganun eh. Wala nga eh. So, ibig sabihin, boss, kahit na magpa-concert kayo dyan araw-araw, wala pa rin pupunta. Alam nyo, sa politika, kailangan yung mga leader, yung sumuporta sa inyo. Yung mga tulad nila Benson, nila Chikitingting,
Wala yan, mga amuyong lang yan. O mga ano lang yan, mga langaw sa mga ganyan. Ang pinakamahalaga na dumadalo sa lahat ng pagtitipon ay yung mga leader. Dahil itong mga leader na ito ay may mga taong nakukuhang supporter. At yung mga supporter na yon ay yun yung magdadala sa kagustuhan ng isang politiko na mangyayari. Anyway, mga kababayan, so alam nyo mga ugali kasi ni Digong ganito yan. Ano? Puot, hinanakit, ngit-ngit, galit, inggit. Ganun yun. Naloko na. Diba? Yung nararamdaman ng mga kampo, ng mga Duterte, yun yun. Maraming salamat sa inyong pananatili, panonood, at pag-support at pagmamahal. Siyempre yung mga late tulad ni Boss Toto, Idel Toto Balduesa, abay, sorry. Hindi kayo, balikan nyo na lang. Sa mga hindi ho na umpisan tong live na to, mula umpisa hanggang dulo na ito, sigurado ko, magiging masaya kayo. Diba? Muli! Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.